bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood habang binabasa mo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng Pilipinas o kahit sa ibang bansa, may mga pusong sabay-sabay na nakikiramay, kinikilig at nasasaktan sa bawat tagko ng isang istoryang tulad nito. Kaya huwag kang mahiyang mag-iwan ng bakas ng iyong panonood dahil mula sa simpleng baryo hanggang sa pinakamalayong siyudad, pare-pareho lang tayong may mga laban sa buhay na gustong mapagtagumpayan. Sa liblib na bahagi ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at ang hangin ay may halong amoy ng basang lupa at bagong pitas na damo, doon namuhay si Mayumi Lloren. 22 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng mundong pasan niya ay tila panghabang buhay na. Maaga siyang namulat sa hirap, maagaling natutong tulayo para sa pamilya. Namatay ang ama niyang si Romulo 2 taon na ang nakakaraan dahil sa aksidente sa bukid. At mula noon ay sa balikat na ni Mayumi napunta ang responsibilidad na buhayin ang kanilang maliit na pamilya. Kasama niya sa lumong bahay kahoy na may tumutulong bubong ang inang si Isabel at ang kapatid niyang si Tino na nasa high school pa lamang. Si Isabel ay mahina na ang katawan, pabalik-balik ang ubo, madaling hingalin at madalas ay sumasakit ang dibdib. Ngunit kahit ganoon, pilit pa rin itong tumutulong sa pag-aayos ng gulay o pagluluto ng lugaw para may maibenta sila sa umaga. Mayumi? Mahinang tawag ni Isabel isang madaling araw habang nakaupo sa bangkong kawayan. Anak, wag mo nang akuin lahat. Bata ka pa. Dapat nagkakaroon ka rin ng buhay. Ngumiti si Mayumi kahit pagod ang mga mata. Nay, kayo ni Tino ang buhay ko. Kapag nakaahon tayo, saka na ako mag-iisip ng para sa sarili. Tahimik na napayuko si Isabel. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sagot ng anak. Mula nang namatay ang asawa, si Mayumi na ang nagsilbing ilaw sa loob ng bahay. Siya ang unang gumigising, siya ang huling natutulog. Kapag umuulan, siya ang sumasalag sa tulo ng bubong. Kapag may utang, siya ang humaharap sa nagpapaalala. Kapag may problema, siya rin ang unang umaako. Sa kabilang dulo ng baryo katabi ng Pilapil, naroon ang maliit nilang sinasakang lupa. Hindi iyon ganap na sa kanila. Ino-okyo pa lamang nila iyon sa mahabang panahon sa pahintulot ng dating may-ari. Ngunit dahil patay na ang matandang may-ari at iba na ang nagmamando sa mga lupain sa paligid, unti-unti ring nababalot ng takot si Mayumi na isang araw ay paaalisin sila roon. Isang umaga, kasabay ng mainit na sikat ng araw, dumating si Aling Osang, ang tindera ng abono at binhi sa bayan. Nakasimangot ito habang tangan ng lumang kwaderno ng pautang. Mayumi, anak, hindi kita minamadali noon pero 2 taniman nang lumipas. Hanggang ngayon hindi pa rin bayad ang utang ninyo sa pataba, sabi nito. Nagpunas ng pawis si Mayumi habang nakayuko. Pasensya na po, Aling Osang. Kapag naibenta po namin ang susunod na ani, magbabayad na po ako. Palagi mong sinasabi yan, pero baka maunahan ka pa ng hukay bago mo mabayaran. Patulis na sagot ng matanda bago tumingin sa paligid. At may balita pa akong balak ng kunin ng bahaging ito ng lupa. Kapag nangyari yon, saan ka kukuha ng pambayad? Nanlamig ang dibdib ni Mayumi. Sino pong kukuha? May mga tao raw na bumibili para sa malawak na estate sa kabilang bayan. Mga tao raw ni Don Severino Altamera. Pagkasabi noon ay umalis si Aling Osang, ngunit naiwan kay Mayumi ang pangamba. Narinig na niya ang pangalang iyon noon. Milyonaryo raw, may-ari ng mga palengke, paisdaan at hasyenda. Isang taong kayang bumili ng lupa na parang bumibili lang ng candy sa tindahan. Pagdating ng hapon, dumaan si Kapitan Doro Villaseñor sa lugar kasama ng 2 tauhan. Nakakamiseta itong may bordang pangalan at may dalang baston na tila ba isang maliit na hari sa baryo. Mayumi, tawag nito. Mabuting ihanda mo na ang pamilya mo. May bagong plano sa lugar na ito. Posibleng mapabilang ang taniman ninyo sa mga lupang kukunin para sa proyekto. Kapitan, saan po kami pupunta kung mawawala ito? Nanginginig na tanong ni Mayumi. Nagkibit balikat ang kapitan. Hindi ko na problema yon. Ang masasabi ko lang, humanap ka na ng paraan. Pagkaalis ng kapitan ay napaupo si Mayumi sa lupa.
Napatakip siya sa bibig upang hindi marinig ng kapatid ang biglang pag-iyak niya. Ngunit nakita siya ni Tino pagdating nito galing eskwela. "Ate," marahang sabi ng binatilyo, "paaalisin na ba tayo dito?" Pinilit ni Mayumi ang matatag na tinig. "Hindi, hanggat may lakas ako, hindi tayo basta-basta mapapaalis." Mula sa kalapit bukid ay lumapit si Mang Elpidio, ang matanda nilang kapitbahay na halos tumayong pangalawang ama ni Mayumi matapos mamatay si Romulo. Mabagal itong naglakad, tanga ng salakot at baka sa mukha ang awa. "Anak," sabi nito, "huwag kang susuko agad. Alam kong mabigat na naman ang problema, pero tandaan mo, ang lupa man ay maagaw, ang sipag at dangal mo ay hindi." Napatingin si Mayumi sa matanda at bahagyang ngumiti. "Minsan po, Mang Elpidio, naiisip ko kung hanggang kailan eya ang pagtitiis. Parang kahit anong sipag ko, palaging may kapalit na panibagong hirap." "Ganyan talaga ang buhay ng maralita," malalim na sagot ng matanda. "Pero may araw din ang mga api." Hindi alam ni Mayumi kung maniniwala pa siya sa ganoong pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong humihigpit ang hawak ng problema sa kanyang leeg. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang bagyong matagal nang pinangangambahan ng lahat. Isang magdamag na halos hindi natulog ang pamilya Loren dahil sa lakas ng ulan at hangin. Kinabukasan, nang tumigil ang bagyo, halos hindi na makilala ni Mayumi ang kanilang taniman. Nakahandusay ang mga halaman, lumubog ang pilapil, at ang kaunting pag-asa nilang makabawi sa utang ay tila inanod din ng rumaragasang tubig. Napatayo si Mayumi sa gitna ng wasak nilang bukid. Maputik ang saya at nanginginig ang mga kamay. Hindi siya agad nakapagsalita. Tanging luha ang unti-unting pumatak sa mukha niya. "Ate," bulong ni Tino, "paano na tayo?" Hindi sumagot si Mayumi. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala siyang masagot. Pag-uwi nila, nadatnan nilang inaatake ng hirap sa paghinga si Isabel. Nagmadali silang humingi ng tulong kay Mang Elpidio at isinugod sa maliit na klinika sa bayan. Doon sinabi ng doktor na kailangan ni Isabel ng mas maayos na gamutan at regular na gamot, kung hindi ay lalala ang kalagayan nito. "Dok," halos mapabulong na tanong ni Mayumi, "magkano po ang kakailanganin?" Tumingin ang doktor sa kanya at bahagyang nag-alinlangan. "Hindi bababa sa ilang libo sa umpisa pa lang." Ilang libo. Para sa mayaman, barya lamang iyon, ngunit para kay Mayumi, para iyong bundok na kailangang akyatin ng nakapaa. Mula sa klinika ay naglakad siyang mag-isa sa gilid ng daan. Hapon na noon at kapalubog na ang araw. Hindi niya namalayang napadpad siya sa makipot na bahagi ng daan pagitan ng kakahuyan at daang lupa. Bigla siyang napalingon nang nakarinig ng sigawan. "Hoy! Hoy! Ilagan ninyo ang kalabaw!" Isang matandang lalaki ang naglalakad sa gitna ng daan habang papalapit ang nagwawalang kalabaw na kumawala sa pagkakatali. Hindi ito agad nakailag. Walang ibang tao roon na makakatulong. Hindi nag-isip si Mayumi. Kumaripas siya ng takbo at hinila ang matandang lalaki palayo sa daraanan ng hayop. Pareho silang bumagsak sa damuhan sa gilid ng daan at ilang pulgada na lamang sana ay masasagasaan na ang matanda. "Diyos ko," hingal ni Mayumi, "ayos lang po ba kayo?" Mabigat ang hinga ng matandang lalaki, ngunit buhay at walang malubhang sugat. Ang ayos ng bihis nito, halatang hindi taga roon. Ilang sandali pa ay dumating ang isang itim na sasakyan at dalawang lalaking nagmamadaling lumabas. "Don Severino!" sigaw ng isa. Natigilan si Mayumi. "Don Severino Altamera?" Lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, halatang tauhan o abogado. "Don, mabuti at hindi kayo napahamak. Sino ang babaeng ito?" Pinagmasdan siya ng matanda. Sa unang pagkakataon, may kakaibang tingin itong ibinigay kay Mayumi. Hindi yabang, hindi awa,
kundi tila isang malalim na pag-uusisa. "Ang pangalan mo, iha?" tanong nito. "Mayumi po." "Mayumi," ulit ni Don Severino. "Iniligtas mo ang buhay ko." "Wala po yon. Kahit sino naman siguro." Mahinang tugon niya. Ngulit bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla siyang inubo ng malakas dahil sa pagod at stress. Napansin niyon ng Don, pati ang luma niyang damit, putik sa laylayan, at ang mga matang halatang may mabigat na dinadala. "Hindi ka lang basta taga rito," sabi ng matanda. "Mukhang pinapasan mo ang buong mundo." Hindi nakasagot si Mayumi. Tila may kung anong bumara sa lalamunan niya. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagulat ang buong baryo ng may magarang sasakyan na huminto sa harap ng bahay ni Mayumi. Lumabas doon si Don Severino kasamang abogado niyang si Attorney Vivencio. Sa bintana ng kotse ay may isang babaeng matalimang titig, si Doña Carmina, na halatang hindi natutuwa sa pagparoon ng kapatid. "Nay," bulong ni Tino, "bakit nanditong mayamang iyon?" Pinilit ni Mayumi na humarap ng maayos kahit kabado. Inanyayahan niyang matanda na maupo sa lumang bangkong kawayan sa ilalim ng punong bayabas. Tahimik na pinugmasdan ni Don Severino ang paligid, ang butas na bubong, ang lumang dingding, ang payat na kalagayan ni Isabel, ang katahimikan ng mga taong nasanay ng mabuhay ng kapos. "Mayumi," mabagal na sabi ng milyonaryo, "alam ko ang kalagayan ng pamilya mo. Alam ko rin na may sakit ang ina mo, may utang kayo, at nanganganib pa kayong mawalan ng lupang sinasaka." Napalunok si Mayumi. "Hindi ko po alam kung bakit ninyo inalam ang mga bagay na iyon. Dahil interesado ako sa iyo," diretsyong sagot nito. Nanigas si Mayumi sa narinig, maging si Isabel ay napatigil sa paghinga. Nagpatuloy si Don Severino, malamig ngunit malinaw ang boses. "Wala akong tagapagmana, wala akong anak na lalaki. Marami ang nakapaligid sa akin para wala akong mapagkakatiwalaan. Kaya may iaalok ako sa iyo." Naramdaman ni Mayumi ang paninikip ng dibdib at sa ilalim ng kumikislap na hapon, sa gitna ng tahimik na bakuran ng isang mahirap na pamilya, binitiwan ni Don Severino Altamera ang mga salitang babago sa takbo ng buhay nilang lahat. "Mayumi," sabi niya, habang mariing nakatingin sa dalaga, "ito ang 10 milyon kung mabibigyan mo ako ng panganay na lalaki." Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating istorya, gusto ko ulit kayong kumustahin. Mag-iwan naman kayo ng bakas at sabihin kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito binabasa o pinapanood. Minsan kasi, mas masarap damin ng isang kwento kapag alam mong sa iba't ibang lugar, may mga taong sabay-sabay ding nadadala sa bawat sakit, kaba at pag-asa ng mga karakter. Kaya samahan niyo ako habang lalo pang umiinit, bumibigat at lumalalim ang takbo ng buhay ni Mayumi. Nanigas si Mayumi sa ilalim ng punong bayabas matapos marinig ang malamig at mabigat na alok ni Don Severino Altamera. "Mayumi," mariing ulit ng matanda, "ito ang 10 milyon kung mabibigyan mo ako ng panganay na lalaki." Parang may humampas na malakas na hangin sa buong katawan niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Naramdaman niyang pamamanhid ng kanyang mga daliri, ang paninginig ng kanyang tuhod at ang matinding kahihiyang biglang sumikip sa kanyang dibdib. Sa tabi ng pintuan ay naroon si Isabel, maputlang maputla, habang si Tino naman ay nakatayo sa gilid ng haligi, litong-lito sa naririnig. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Sa wakas ay naibulsa si Mayumi kahit pa halatang nanginginig ang kanyang boses. Hindi umiwas si tingin si Don Severino. "Diretsahan akong tao. Gusto ko ng tagapagmana, isang batang lalaki na magdadula ng apelido ko at mamamana ng lahat ng pinaghirapan ko." Napahigpit ni Mayumi ang laylayan ng kanyang saya. "Hindi po yan dahilan para insultuhin niyo ako ng ganyan," biglang sigaw ni Mayumi. Napatigil pati si Attorney Vivencio na kanina pang nakatayo sa gilid na parang estatwa. Sa loob ng kotse, nakita ni Mayumi ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Doña Carmina. "Wari kung pinapanood lamang ang esena, parang itong isang palabas. Hindi kita iniinsulto." Madinig na sagot ni Don Severino. "Nag-aalok ako ng kapalit sa problema ng pamilya mo. Hindi po pera ang katapat ng dangal ng isang babae." Mabilis na tugon ni Mayumi. Napatingin si Isabel sa anak niya. At bagaman nanghihina, ay naroon ang luha sa mga mata nito. "Anak." Tumayo si Mayumi at halos ituro na ang daan palabas. "Umalis na po kayo. Kung awa man ang dahilan ng pagpunta ninyo rito, sana ibinili na lang ninyo sa ibang paraan. Hindi ako hayop na palalahiin para sa kapalit na pera." Ilang segundo ng katahimikan ng namayani sa bakuran. Halos marinig ang pagaspas ng mga dahon at ang mahina ngunit paos na paghinga ni Isabel. Sa wakas, ay tumayo rin si Don Severino. Hindi siya nagalit.
Hindi siya nagtaas ng boses. Ngunit ang bigat ng titig niya kay Mayumi ay tila lalong nagpainit sa hangin. Hindi kita pipilitin ngayon, sabi niya. Pero pag-isipan mo, may sakit ang ina mo. Nanganganib kayong mawala ng lupa. Baon kayo sa utang. Ang alok ko ay maaaring magbago ng buhay ninyong lahat. Pagkatapos noon ay umalis siya kasama si Attorney Vivencio. Sumara ang pinto ng sasakyan at ilang sandali lang ay nawala na sa maalikabok na daan ang mamahaling kotse. Ngunit ang magasalitang iniwan nito ay parang nakabaon sa lupa at sa isipan ni Mayumi. Nang gabi ring iyon, hindi makatulog si Mayumi. Nakahiga siya sa banig habang nakatitig sa kisame may bahagyang tulo. Sa kabilang sulok ay naririnig niya ang putol-putol na pag-ubo ni Isabel. Sa tabi ng dingding ay natutulog si Tino. Ngunit halata rin sa hikbi ng paghinga nito na hindi lubos ang pahinga. Maya-maya ay bumangon si Isabel at umupo sa tabi niya. "Gising ka pa?" Mahinang tanong ng ina. "Opo, Nay." Matagal na hindi nagsalita si Isabel. Tanging paghimas nito sa buhok ni Mayumi ang naramdaman ng dalaga. Ngulit sa huli ay tila napilitang bumigkas ang matanda ng mga salitang ayaw niyang sabihin. "Anak, galit na galit ako sa inialok ng taong iyon. Bilang ina, gusto kong itaboy siya ng mas masakit pa sa ginawa mo." Pero, napahinto si Isabel at napatingin sa madilim na kisame. "Pero natatakot ako." Napapikit si Mayumi. "Alam ko po, natatakot akong mamatay nang hindi ko kayo naiiwang maayos. Natatakot akong matulad si Tino sa ama mo, na buong buhay nagpakapagod pero wala pa ring napala. At natatakot akong ikaw, anak. Baka dumating ang araw na ikaw ang tuluyaw mabali sa bigat ng pasan mo." Napatihaya si Mayumi at marahang napaluha. "Nay, kahit gaano tayo kahirap, hindi po ba't may mga bagay na hindi dapat ipinagpapalit?" "Meron," bulong ni Isabel. "At isa roon ang dangal. Pero minsan, ang buhay, hindi nagbibigay ng pagpipilian na malinis." Kinabukasan, nagtungo si Mayumi sa bukid kasama si Mang Elpidio. Habang nagsasaka sila ng natitirang bahagi ng taniman, hindi nakatiis ang matanda at nagsalita. "Anak, may narinig ako tungkol sa pagpunta rito ni Don Severino." Napatigil si Mayumi sa pagyukok. Mabilis talaga ang chismis sa baryo. "Hindi ako nakikichismis. Nag-aalala ako sa'yo." Napabuntong hininga siya. "Mang Elpidio, kung kayo po ang tatanungin, ano ang gagawin ninyo kung nasa kalagayan ko?" Napakamot sa ulo ang matanda. "Mabigat yan. Kung purong dangal ang paiiralin ko, sasabihin kong huwag. Pero kung buhay ng pamilya mo ang kapalit ng pag-ayaw mo, hindi ko rin kayang husgaran ka." Napayuko si Mayumi. "Yun ang kinakakatakot ko. Parang saan man ako humarap, may masisira." "Mayumi," dahan-dahang sabi ni Mang Elpidio, "ang mahalaga, kung ano man ang piliin mo, hindi ka dapat pumayag na bastusin ka. Kapag pumasok ka sa isang bagay na ganyan, siguraduhin mong malinaw ang lahat. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutan kung sino ka." Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal kaysa dati. Hindi nawala sa isip ni Mayumi ang alok ni Don Severino, lalo nang dumating ang isa pang dagok. Isang hapon, pinuntahan sila ni Kapitan Doro kasama ang isang lalaki mula sa munisipyo na may hawak na abiso tungkol sa lupa. "Mayumi Loiren?" malamig na basa ng lalaki. "Batay sa bagong transaksyon at pag-aayos ng papeles, ang bahaging kasalukuyan ninyong sinasaka ay mapapasailalim sa administrasyon ng Altamera Estate. Binibigyan kayo ng palugit o panglisanin ito sa mga susunod na linggo." "Hindi pwede," biglang sigaw ni Tino. "Dito kami nabubuhay." "Tino," saway ni Mayumi, kahit siya man ay nanggagalaite. Lumapit si Kapitan Doro at ibinaba ang boses. "Mas mabuti nang makiusap ka na lang sa may-ari, hiha. Kung mabait ang kapalaran mo, baka tulungan ka pa." Alam ni Mayumi ang ibig sabihin niyon. Hindi iyon payo.
Isa iyong paalala na ang sagot sa problema niya ay nasa kamay ng parehong taong naglagay sa kanya sa mas mabigat na gulo. Ilang gabi pa ang lumipas bago tuluyang bumigay ang tibay ni Mayumi. Isang madaling araw, muling inatake si Isabel at halos hindi makahinga. Wala silang sapat na pera para sa mas maayos na ospital. Habang hawak ni Mayumi ang malamig na kamay ng ina sa klinika, tila naghalo ang awa, takot, galit at desperasyon sa kanyang dibdib. "Nay, kapit lang po," umiiyak niyang sabi. Mahina ngunit malinaw na tumingin si Isabel sa kanya. "Anak, huwag mo akong gawing dahilan para sirain ang sarili mo." Ngunit eksaktong sa mga sandaling iyon, naisip ni Mayumi na baka huli na ang lahat kung palagi niyang iisipin ang sarili bago ang buhay ng mga mahal niya. 2 araw matapos noon, nagpadala si Don Severino ng mensahe sa pamamagitan ni Attorney Vivencio. Pinapapunta siya sa lumang rest house ng mga Altamera sa bayan kung handa na raw siyang makipag-usap ng mahinahon. Hindi agad pumayag si Mayumi, ngunit matapos kausapin si Isabel at makita ang luha sa mga mata ni Tino habang iniiwasan nitong ipakitang gutom at pagod na siya sa lahat, nagpa siya siyang humarap. Sa rest house niya unang nasilayan ng malapitan ng pagitan ng mayanan at mahirap. Malinis ang kahoy na sahig, mabango ang buong bahay, may mga lumang larawan sa dingding at tahimik ang paligid na tila walang lugar para sa alikabok at sigaw ng problema. Naghihintay doon si Don Severino, kasama si Attorney Vivencio, ngunit wala si Doña Carmina. "Maupo ka," sabi ng matanda. Hindi siya agad umupo. "Bago ang lahat, may mga tanong ako." "Maganda, ibig sabihin handa kang makinig." "Hindi po ibig sabihin noon ay pumapayag na ako," sagot ni Mayumi. Maliit ang naging tango ng Don. "Sige, itanong mo." Huminga siya ng malalim. "Kung pumayag ako, ano ang mangyayari pagkatapos? Itatapon na lang ba ako kapag nakuha na ninyo ang gusto ninyo? Aagawin ba ninyo ang bata? Ano ang magiging tingin sa akin ng lahat?" Tumingin si Don Severino kay Attorney Vivencio na agad naglabas ng ilang papel mula sa folder. "May kasunduan," sabi ng abogado. "Nakasulat dito ang mga kondisyon. Una, aalagaan ka ni Don Severino sa buong panahon ng iyong pagbubuntis. Pangalawa, sasagutin niya ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng iyong ina, pag-aaral ng kapatid mo, at ang maayos ninyong tirahan. Pangatlo, ang perang 10 milyon ay ibibigay ayon sa nakasaad sa dokumento at hindi ka pababayaan matapos mong manganak." "Hindi pababayaan?" ulit ni Mayumi. "Napakanabong salipan yan." "Maaring linawin," sabi ni Attorney Vivencio. "Maaari nating isa-isahin ang legal na proteksyon para sa iyo." Napatingin si Mayumi kay Don Severino. "At ang bata?" "Dadalhin niya ang pangalan ko," sagot ng Don. "Iyon ang gusto ko." "Pero hindi niya sinabi kung sa akin ba siya lalaki o sa inyo." Tumahimik si Don Severino. Ilang segundo bago siya sumagot. "Hindi ko balak na ilayo sa iyo ang bata, lalo na sa mga unang taon. Hindi ako halimaw." Napapikit si Mayumi. Hindi halimaw, ngunit hindi rin normal ang sitwasyong ito. Pakiramdam niya kahit gaano pa ito lagyan ng kasulatan, may bahagi pa ring mabubura sa kanya kapag tinanggap niya ito. "Ano ang kapalit ng pananahimik ko?" tanong ni Mayumi. "Seguridad," sagot ni Don Severino, "para sa pamilya mo at para sa magiging anak." Sumingit si Attorney Vivencio. Maaari ring ilagay na mananatiling pribado ang kasunduan at walang sino man, kahit miyembro ng pamilya ni Don Severino, ang maaaring bastusin o ilantad ka ng walang pahintulot. "Kasama ba roon si Doña Carmina?" matalim na tanong ni Mayumi. Bahagyang nag-angat ng kilay si Don Severino. Hindi mo siya dapat problemahin. Pero siya po ang tipo ng taong ginagawa ang sarili niyang negosyo ang buhay ng iba. Diretso niyang sagot. Hindi sumagot agad ang Don. Sa halip ay tumitig lamang siya sa kanya na parang lalong pinagmamasdan ang lakas ng loob ng dalaga. Sa huli, umupo na si Mayumi. Pinag-aralan niyang dokumento ng mabuti. Marami siyang hindi lubos na naiintindihan kaya paulit-ulit niyang pinapalinaw kay Attorney Vivencio ang bawat mahalagang bahagi. Hindi siya pumayag sa mga malalabong pangungusap. Hindi rin siya agad pumirma.
Halos 2 oras silang nag-usap, nagbawas, nagdagdag, at naglinaw. Paglabas niya sa rest house, pakiramdam niya ay 10 taon ang tumanda sa kanya sa loob lamang ng isang hapon. Kinagabihan, muling nag-usap sina Mayumi at Sabel sa madilim nilang bahay. Nagpunta ako, mahinang sabi ni Mayumi. Napapikit si Sabel. At may kontrata, may mga kondisyon, hindi niya raw tayo papabayaan. Gagamutin ka raw niya, pag-aaralin si Tino, bibigyan tayo ng tirahan. Hindi agad sumagot si Sabel. Sa halip ay lumuha ito ng tahimik. Nay, hindi ko alam kung tama ba ito. Pakiramdam ko, kahit anong piliin ko may mamamatay po rin sa loob ko. Hinawakan ni Sabel ang kamay ng anak. Anak, wala nang malinis sa buhay na ito para sa atin. Pero kung papasok ka man sa desisyong yan, huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili mo. Huwag mong isipin na dahil mahirap tayo, wala ka ng halaga. Hindi ka binibili. Ikaw ang magtatakda ng kondisyon sa kaya mong ibigay. Kinabukasan, bumalik si Mayumi sa rest house. Walang luha sa mga mata niya. Wala ring panginginig sa tinig niya. Ngunit alam niyang may bahagi ng kabataan niya ang iniiwan niya sa pintuang iyon. Tanggap ko, sabi niya kay Don Severino. Pero sa ilalim lamang ng malinaw na kasunduan. Hindi ako laruan, hindi ako itatago sa maruming paraan, at hindi niyo sasaktan ng pamilya ko. Tutupad ako, sagot ng matanda. Naroon si Attorney Vivencio nang pirmahan niya ang papeles. Sa bawat lakda, tila may kumakalas na hibla sa kanyang puso. Ngunit nang matapos ang lahat, ibinalik sa kanya ng abogado ang isang kopya at maayos na nagsabing, "Protektado ka ng dokumentong ito." Hindi siya sigurado kung may papel ba talagang kayang protektahan ng isang pusong mapipilitang magtiis. Ilang araw pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay nila. Dinala si Sabel sa mas maayos na ospital sa bayan. Pinagbayad agad ang ilang utang nila kay Aling Osang. Naareglo ang pag-aaral ni Tino. At inilipat si Mayumi sa hiwalay na lumong ancestral house ng mga Altamera. Hindi sa mansyon, kundi sa isang mas tahimik na bahay na malayo sa mapanuring mata ng mga tao sa baryo. Doon niya nakilala ang mga taong bagong magiging bahagi ng mundo niya. Si Nursing Pilar, ang mahigpit ngunit maalagang matandang katiwala, si Belenia, ang madaldal ngunit mabait na kusinera, at si Simo, ang tahimik na driver na hindi mausisa at marunong lumugar. Sa unang gabi niya roon, habang nakaupo sa may bintana at nakatanaw sa bakurang hindi nakutik kundi damuhang maayos ang tabas, saka lamang niya lubos na naramdaman ang lawak ng pasyang ginawa niya. At sa kabila ng maayos na higaan, malinis na silid at katahimikan ng bagong tahanan, hindi siya nakatulog dahil sa isang masakit na katotohanan. Nagsimula na ang panibagong buhay niya, ngunit kapalit nito ay isang pasyang hindi na niya kailanman mababawi. Bago tayo dumako sa mas mabigat at mas nakakagulat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muli kayong batiin at kumustahin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang tahimik ang gabi sa isang lugar, may ibang tao namang kakauwi lang galing trabaho. May nagkakape, may nakahiga na, at may tahimik na dinadalang sarili nilang laban sa buhay. Kaya habang sabay-sabay nating sinusundan ang kwento ni Mayumi, sana ay maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa bawat bigat, sakit at pag-asa na dala ng isang kwentong tulad nito. Hindi nakatulog ng maayos si Mayumi sa unang gabi niya sa ancestral house ng mga Altamera. Tahimik ang paligid, malambot ang higaan at malinis ang puting kulambo na nakatali sa 4 na poste ng kama. Ngunit wala sa mga iyon ang nakapagbigay sa kanya ng tunay na ginhawa. Tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, bumabalik sa isip niya ang bawat pirma sa kontrata. Ang malamig na boses ni Don Severino, ang payat na mukha ni Sabel sa klinika, at ang mukhang hindi na alam ni Tino kung matutuwa ba o mahihiya sa biglang pagbabago ng kanilang buhay. Kinabukasan, maagang kumatok si Nursing Pilar sa pintuan ng silid. "Gising ka na ba, Hija?" Tanong ng matanda mula sa labas. "Opo,"
Sagot ni Mayumi kahit kararating pa lamang ng antok sa mga mata niya. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang tray na may mainit na salabat, pandesal at nilagang itlog. Mag-almusal ka muna. Ipinagbili ni Don Severino na alagaan ang katawan mo. Hindi ka pwedeng magpapalipas ng gutom. Sabi ni Narsing Pilar sa tonong hindi masungit, ngunit hindi ring maamo. Hindi agad kumibo si Mayumi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay sa ideyang may mga taong kusang nag-aasikaso sa kanya. Salamat po, mahina niyang sabi. Pinagmasdan siya ng matanda. Makinig ka sa akin. Marami na akong nakita sa pamilyang Altamera. Marami ring lihim ang mga bahay na tulad nito. Kaya habang nandito ka, matuto kang tumingin, makinig at huwag agad magsalita. Ang mabait ay hindi dapat laging inosente. Napatingin si Mayumi sa mga mata ng matanda. Hindi niya alam kung babala ba iyon o payo. Ngunit ramdam niyang hindi basta ordinaryong katibala lamang si Narsing Pilar. Parang marami itong alam na hindi nito basta ibinubukyas. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng araw ni Mayumi. Regular nang naipapagamot si Isabel sa ospital sa bayan. Si Tino ay naipasok muli sa eskwelahan nang hindi na kailangang mangutang sa pambili ng notebook at uniforme. Ang dating kubong tinitirhan nila ay inayos ng mga taong ipinadala ni Don Severino upang hindi na gaanong matagtasan kapag umuulan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga ng bahagya ang pamilya Lloren mula sa patong-patong na pangamba. Ngunit kapalit ng mga pagbabagong iyon ay ang tahimik ngulit mabigat na pagbabantay ng mga mata sa paligid ni Mayumi. Hindi siya dinadala sa mansyon, ngunit paminsan-minsan ay dumadalaw roon si Don Severino sa ancestral house. Karaniwan ay may dalang mga prutas, bitamina, o kaya simpleng tanong kung kumusta ang lagay niya. Sa unang ilang linggo, maikli at formal lamang ang usapan nila. Ngunit habang lumilipas ang panahon at unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan, tila may nababago rin sa tono ng matanda. Isang hapon, nadatnan niya itong nakatayo sa hardin habang pinagmamasdan ng mga namumulaklak na santan. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Don Severino nang mapansin siyang lumalapit. "Ayos lang po," sagot ni Mayumi. "Medyo nahihilo lang paminsan-minsan." "Normal daw yan," sabi ng doktor. Tumanggo siya at nanatiling nakatayo ng may agwat. Hindi pa rin nawawala ang ilangan sa pagitan nila. Sa isip niya, gaano man karaming gamot ang maibigay ng matanda sa pamilya niya, hindi mabubura ang katotohanang ang pundasyon ng lahat ay isang kasunduang hindi dapat ipinagmamalaki. Gulit sa halip na usual na pagiging direkto at malamig, nagulat si Mayumi nang nagsalita si Don Severino sa paraang hindi niya inaasahan. "Nung bata pa ako," sabi nito habang nakatingin pa rin sa mga bulaklak, "akala ko sapat na ang sipag at talino para maging masaya ang tao. Nagpayaman ako, nagpalawak ng negosyo, nagpatayo ng kung ano-ano. Pero sa dulo, umuwi ako sa bahay na tahimik at walang naghihintay." Napatingin si Mayumi sa kanya. "Naisip ko tuloy, baka kaya ako gustong magkaanak ay hindi dahil kailangan ko lang ng tagapagmana. Baka dahil napagod na rin akong maging mag-isa." Hindi alam ni Mayumi kung ano ang isasagot. Sa unang pagkakataon, hindi milyonaryo ang kaharap niya, kundi isang matandang lalaking may lungkot na tagal na palang kinikimkim. "Hindi ko po alam kung maaawa ako o magagalit," tapat niyang sabi. Napabuntungi nga si Don Severino. "Pareho ay karapatan mo." Sa kabilang dako, hindi lahat ay tahimik na tumatanggap sa presensya ni Mayumi. Tuwing may kailangang pirmahang papeles sa main office ng mga Altamera, doon sumisiklab ang lamig na tensyon sa pagitan niya at ni Doña Carmina. Unang beses niya itong naharap ng harapan sa opisina sa bayan, nakabestidang kulay esmeralda, makapalang kolorete at matalim ang mga matang tila kayang hiwain ng dignidad ng kaharap. "So, ikaw pala ang dalagang nagpagulo ng isip ng kapatid ko," malamig na sabi ni Carmina habang dahan-dahang pinapaikot ang tasa ng kape sa mesa. "Nandito po ako para pirmahan ng reseta ng ospital ni nanay." Mahinaong sagot ni Mayumi. "Nanay?" Mapanuyang napatawa si Carmina. "Napakabilis naman yatang nakaakyot ng pamilya mo."
Bago pa makasagot si Mayumi, sumingit si Attorney Vivencio na noon ay kakapasok pa lamang. Doña Carmina, ipinagbili ni Don Severino na walang manggugulo kay Mayumi sa tuwing may asikasuhin siya rito. Itinaas ni Carmina ang tsuilay. Hindi ako nanggugulo, abogado. Tinitingnan ko lamang ng maigi ang babaeng nagpabago ng galaw ng pera na kapatid ko. Tahimik na lamang si Mayumi, ngulit sa loob niya ay unti-unting nabubuo ang kaba. Ang tingin ni Carmina sa kanya ay hindi simpleng pangmamaliit lamang. Para iyong takot na may halong galit. Takot na baka mawalan ng kontrol at galit na may ibang babaeng mahirap lamang ang biglang nagkakaroon ng puwang sa buhay ni Don Severino. Hindi naglaon ay kumalat ang tsismis sa baryo. Nagsimula iyon kay Nemia, ang tindera sa palengke na mahilig makisawsaw sa buhay ng may buhay at lalong limaki ng gatungan ni Minda Paraon, ang dating malapit kay Don Severino at matagal nang umaasang magiging ginang ng mansyon. Aba, ang galing naman ng anak ni Isabel, narinig minsan ni Tino sa tindahan. Isang kisap mata lang, mula bukid naging alaga na ng milyonaryo. Hindi ka giginhawa ng ganyan kung walang kapalit. Dagdag pa ni Minda na tonway nagbibilang lamang ng paninda. Umuwi si Tino ng galit na galit. Ate, bakit kailangan nating lunukin ang mga sinasabi nila? Alam naman nating hindi tayo masama, sabi nito nanginginig ang tinig. Hinawakan ni Mayumi ang balikat ng kapatid. Dahil hindi lahat ng laban ay sinasagot ng sigaw, minsan pinapatunayan na lang sa dulo. Pero nasasaktan ka rin naman. Nasasaktan, pag-amin niya. Pero mas masasaktan ako kung hahayaan kong ang mga sinasabi nila ang magdikta kung paano tayo babangon. Unti-unting lumalaki ang dinadala ni Mayumi. Kasabay niyon ay lumalambot din ang puso ni Isabel na sa una ay halos hindi makatingin sa anak sa tindi ng awa at guilt na nararamdaman nito. Isang gabi habang nasa ospital si Isabel para sa follow-up check-up, naupo ang mag-ina sa gilid ng bintana ng kwarto. Anak, mahinang sabi ni Isabel. Alam kong araw-araw mong pinapasa ng bigat ng desisyon mo, pero gusto kong malaman mo na hindi kita minamaliit kailanman. Hindi rin kita hinuhusgahan. Napaluha si Mayumi. Minsan po, Nay, gusto kong tanungin ang sarili ko kung may karapatan pa ba akong mangarap ng normal na buhay. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Ang babae, anak, hindi nasusukat sa nangyari sa kanya, kundi sa kung paano niya tinindigan ang sarili niya matapos siyang sugatan ng mundo. Sa mga sumunod na buwan, may mga sandaling akala ni Mayumi ay baka posibleng ang magkaroon ng kahit kaunting katahimikan. Mas maayos ang paghinga ni Isabel. Nakapasa si Tino sa scholarship exam sa high school. Naging malapit sa kanya si Belenya na madalas siyang pinaglulutuan ng sabaw at pinapatawa sa gitna ng kanyang pagod. At kahit si Simo na tahimik na tao ay minsang nagsabi habang inihahatid siya mula klinika, "Huwag ka pong matakot lagi, Ma'am Mayumi. Hindi naman lahat ng nasa paligid ni Don Severino ay kalaban." Ngunit kahit may bahagyang liwanag, may mga aninong unti-unting humahaba sa paligid niya. Nagsimula niyang mapansin ang mga maliliit na bagay na hindi niya agad binigyan ng pansin noong una. Minsang nagpunta siya sa opisina ni Don Severino upang iabot ang resulta ng check-up at nadatnan niya si Rodel, ang pamangkin nitong ambisyoso, na mabilis na isinara ang isang drawer nang makita siyang paparating. "Oh, ikaw pala," sabi ni Rodel na may pilit na ngiti. "Malakas ka pala ngayon sa tsuhin ko." "Nandito lang ako para sa papeles ng doktor," malamig na sagot ni Mayumi. "Tiyaga-tiyaga rin pag may jackpot," bulong ni Rodel sapat lang upang marinig niya. Bago pa siya makasagot ay dumating si Attorney Vivencio. Napansin nito ang tensyon sa silid ngunit wala itong sinabi. Gayunpaman, nakita ni Mayumi na mabilis nitong tinapunan ng kilay ang drawer na isinara ni Rodel. Sa ibang araw naman habang naglalakad siya sa pasilyo ng lumang office wing ng estate, narinig niya ang mga boses ni na Doña Carmina at Rodel mula sa bahagyang nakabukas na pinto. "Sinasabi ko sa'yo, hindi dapat mas tumagal pa ang babaeng yan sa paligid ni Kuya Severino," maiding sabi ni Carmina. "Relax lang, tita," sagot ni Rodel. "Kapag dumating ang tamang panahon, wala ring laban ng babaeng yan sa mga papel na hawak natin." Napahinto si Mayumi. "Mga papel?" "Ang mahalaga," patuloy ni Carmina, "hindi dapat mabuksan ang mga lumang dokumento. Kapag may nakalkal si Vivencio, masisira ang lahat." Napalayo agad si Mayumi bago pa siya mahuli. Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nilang dokumento,
ngunit sigurado siyang may itinatagong lihim ang magtiya. Lalong tumindi ang kutob niya nang sa sumunod na linggo ay makita niyang may 2 lumang kahon ng mga papeles na inilipat mula sa dating opisina ni Don Severino patungo sa pribadong silid ni Carmina sa mansyon. Isang gabi, kinausap niya si Narsing Pilar habang pinupunasan nito ang mga plato sa kusina. "Narsing, may gusto po sana akong itanong. Kung kaya kong sagutin. Matagal na po ba kayo sa pamilyang Altamera? Simula pa nung binata si Don Severino." Nag-atubili si Mayumi bago nagsalita. "May itinatago po ba talaga ang pamilyang ito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan nitong ibinaba ang plato at saka tumingin sa kanya. Sa mga mayayamang pamilya, hiha, ang sikreto ay parang kahoy na inaanay. Sa labas, matibay tingnan, pero sa loob, unti-unti ng guho. May kinalaman po ba sina Doña Carmina at Rodel sa mga papeles sa opisina? Tumingin si Narsing Pilar sa paligid para tiyaking walang nakakarinig. Hindi lahat ng nalalaman ay dapat sinasalubong ng nag-iisa. Pero tandaan mo ito, kung may mga taong natatakot sa pagdating mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may dala kang presensyang maaaring bumasag sa matagal na nilang kontrol. Hindi man tuwirang sinagot ng matanda ang tanong niya, lalo lamang tumibay ang pakiramdam ni Mayumi na hindi simpleng inggit lamang ang nasa likod ng galit ni Carmina at Rodel. Dumating ang 12 buwan ng kanyang pagbubuntis. Mabigat na ang kanyang tiyan, madalas sumasakit ang likod at kailangang may kasama siya sa paglalakad sa bakuran. Ngunit kahit nahihirapan na siya, mas naging madalas ang pagdalaw ni Don Severino. Minsan ay may dalang laruan para sa sanggol, minsan na may maliit na kumot na pinili raw niya mismo sa Maynila. "Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ito sa edad ko," sabi ng matanda isang hapon habang hawak ang munting pares ng medyas na asul. Ang maghintay sa pagdating ng isang bata. Tahimik siyang pinakinggan ni Mayumi. Sa totoo lang, sa paglipas ng mga buwan, unti-unti niyang nakikita na hindi lamang kapresyo ang dahilan ni Don Severino. May bahagi rito na tunay na naghihintay, tunay na umaasa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mabura sa isip niya ang katotohanang ang pundasyon ng paghihintay na iyon ay nananatiling masalimuot at mali. At kung babae po ang maging anak, bigla niyang tanong. Sandaling natahimik si Don Severino. "Aalagain ko pa rin," sabi nito, bagamang kapansin-pansin ang maikling pag-aatubili. "Pero umaasa akong lalaki." May kung anong kumirot sa loob ni Mayumi nang marinig iyon. Hindi niya ipinakita, pero lalo niyang nararamdaman na sa mundong kinaroroonan niya, kahit ang isang batang hindi pa ipinapanganak ay may bigat ng kailagang tuparin. Pagsapit ng ikasayam na buwan, tumindi ang mga kakaibang pangyayari. Minsang pagbalik niya mula sa doktor, napansin niyang tila may taong pumasok sa silid niya. Wala namang nawawala, pero ang kopya ng kontratang itinatago niya sa ilalim ng baul ay bahagyang nakalabas, na parang may sumilip dito. Nang sinabi niya iyon kay Narsing Pilar, tumigas ang mukha ng matanda. "Mula ngayon, huwag mong iiwanan ng basta-basta ang mga mahahalagang papeles mo at huwag kang magtitiwala agad sa kahit sino." "Pati po ba kay Attorney Vivencio?" Sandaling nag-isip si Narsing. Sa bahay na ito, ang pagtitiwala ay hindi basta ibinibigay, pinatutunayan. Kinagabihan din iyon habang tahimik ang buong ancestral house at tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa labas, nakatayo si Mayumi sa may bintana ng kanyang silid, hawak ang kanyang tiyan. Mula roon ay tanaw niya ang madilum na hardin at ang bahagyang liwanag ng buwan sa mga dahon. Napapikit siya at marahang huminga. "Anak, hindi ko alam kung anong klaseng mundo ang naghihintay sa'yo, pero ipinapangako ko, ano man ang totoo, ano man ang ilihim nila, ipaglalaban kita." Sa ilalim ng katahimikan ng gabing iyon, hindi pa alam ni Mayumi na ang batang dinadala niya ay hindi lamang magdadala ng bagong yugto sa kanyang buhay. Magiging susi rin ito sa pagbukas ng isang sikretong matagal nang nakabaon. Isang katotohanang kayang gumiba hindi lamang ng pangalan, hindi lamang ng kayamanan, kundi ng buong pagkatao ng mga taong nasanay ng mabuhay sa kasinungalingan.
Bago tayo magpatuloy sa susunod na napakabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muli kayong kumustahin. Mag-iwan naman kayo ng bakas at i-comment kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito binabasa o pinapanood. Iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong sa iba't ibang lugar may mga pusong sabay-sabay ding kinakabahan, nasasaktan at umaasang gagaan din ang buhay ng mga karakter na sinusundan natin. Kaya samahan ninyo ako dahil sa bahaging ito, hindi lang lihim ang puputok, pati mga relasyon, dangal at matagal nang tinatagong kasinungalingan ay tuluyan ng mababasag. Hindi pa sumisikat ng lubos ang araw nang magsimulang sumakit ng todo ang tiyan ni Mayumi. Magdamag siyang balisa. Paulit-ulit ang paghilab at hindi na siya mapakali sa higaan. Noong una ay inakala niyang karaniwang sakit lamang iyon ng huling buwan ng pagbubuntis. Ngunit nang maramdaman niyang padalas ng padalas ang pagitan ng paninikip ng kanyang puson, napahawak siya sa gilid ng kama at napangiwi sa sakit. "Nursing!" Mahinang tawag niya habang pawis na pawis. "Nursing Pilar!" Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at mabilis na pumasok ang matandang katiwala. "Diyos ko, nagsisimula na!" sabi nito nang makita ang kalagayan ni Mayumi. "Bilenya! Simo! Bilis!" Nagkagulo sa ancestral house. Mabilis na naghanda si Bilenya ng mga kumot at mainit na tubig habang si Simo na may tumakbo palabas upang ihanda ang sasakyan. Pinapunta rin agad si Dr. Salve Montenegro, ngunit dahil sa lakas ng ulan ng gabing iyon at sa biglang pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng bayan, kinailangan nilang dalhin agad si Mayumi sa maliit ngunit mas maayos na lying-in clinic na konektado sa ospital. "Huminga ka lang ng malalim, hiha," sabi ni nursing habang hawak ang kamay niya sa loob ng sasakyan. Pero paano siya hihinga ng maayos gayong sa bawat paghilab ay tila hinihiwa ang kanyang katawan? Sa gitna ng ulan, kulog at mahinang ilaw ng sasakyan, ang tanging naririnig niya ay ang kaba ng sarili niyang paghinga at ang dasal na paulit-ulit sa isip niya. Pagdating nila sa klinika, nadatnan nila roon si Don Severino. Hindi pala ito natulog ng mahimbing dahil ipinatawag na agad ni Simo. Basang-basa ang balikat ng matanda at sa unang pagkakataon ay nakita ni Mayumi ang takot sa mukha nito. Hindi ang takot ng isang negosyanteng mawawalan ng mana, kundi ang takot ng isang taong may hinihintay na buhay na maaaring madamay sa panganib. "Mayumi," sabi nito habang lumalapit, "nandito lang ako." Hindi na siya makasagot dahil panibagong sakit na naman ang dumaluyong. Agad siyang isinugod sa delivery room ni na Dr. Salve at ng dalawang nurses. Sa labas, hindi mapakali si Don Severino. Lakad siya ng lakad sa pasilyo habang si Nursing Pilar na may tahimik na nakaupo ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. "Hindi ko akalaing kakabahan ako ng ganito," biglang sabi ng matanda. Hindi siya sinagot ni nursing, ngunit makalipas ang ilang sandali ay marahan itong nagsalita. "Kapag buhay ng bata at buhay ng ina ang naghihintay sa kabilang pinto, kahit sinong tao kakabahan." Napatingin si Don Severino sa saradong pinto ng delivery room. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang buhay, nasanay siyang siya ang may kontrol sa lahat. Sa presyo ng lupa, sa galaw ng negosyo, sa takbo ng mga tao sa paligid niya. Ngulit sa gabing iyon, wala siyang ibang magawa kundi maghintay. Makalipas ang ilang oras na tila mga taon ang lumipas sa bigat ng kaba, sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Salve na halatang pagod, ngumit may maliit na ngiti na nakaguhit sa labi. "Lalaki," sabi ng doktora, "malusog ang bata at ligtas din si Mayumi." Parang nabunutan ng malaking tinik si Don Severino. Napahawak siya sa dingding at halos mapaupo sa tindi ng emosyon. Ang mga mata niyang sanay sa malamig na pagtingin sa mundo ay unang beses na napuno ng malinaw na luha sa harap ng ibang tao. "Pwede ko ba silang makita?" Mahinang tanong niya. Tumango si Dr. Salve. Nang makapasok siya sa silid, nakita niya si Mayumi na maputla, gunit gising. Hawak ang maliit na sanggol na balot sa puting kumot. Ang munting mukha ng bata ay payapa, bahagyang nakapikit, at napakaliit kumpara sa bigat ng mga pangyayaring ipinaglalaban ng mga matatandang nakapaligid dito. "Anong ipapangalan mo?" tanong ni Don Severino sa maingat na tinig. Tumingin si Mayumi sa sanggol at marahang hinaplos ang noo nito. "Isandro,"
sagot niya. Isandro Lloren, saka na natin pag-usapan ng iba. Hindi tumutol si Don Severino. Sa halip ay lumapit lamang siya at tinitigan ng bata na para bang hindi siya makapaniwalang may munting nilalang ng nasa harap niya. Isang batang napakaliit, ngunit posibleng magpabago ng lahat. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakabawi ang lahat sa tensyon ng panganganak, dumating ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sigawan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mayumi at hawak-hawak ang natutulog na si Isandro, may isang matandang babaeng dumating sa klinika. Payat ito, halos kuba na, at may dalang lumang kahoy na nabalutan ng kupas na tela. Kasama nito si Attorney Vivencio, na tila hindi mapakali. Nursing, mahinang sabi ng abogado nang makita ang matandang katiwala. Dumating si Tia Acela. Nanlaki ang mga mata ni Nursing Pilar. Buhay pa siya? Ang tinutukoy nila ay si Tia Acela, dating kasambahay ng pamilyang Altamera na matagal nang nawala sa paningin ng lahat matapos umalis ng walang paalam maraming taon na ang nakaraan. Nasaan si Don Severino? Tanong ng matandang babae na paos ngunit mariin pa rin ng boses. Nasa labas, sagot ni Attorney Vivencio. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, ay magkakaharap na sina Don Severino, Mayumi, Nursing Pilar, Attorney Vivencio at si Tia Acela sa isang pribadong silid sa klinika. Kahit nanhihina pa si Mayumi, naramdaman niyang may kakaiba sa pagdating ng babae. Hindi iyon simpleng pagdalaw. May mabigat itong dala at hindi lamang kahon, kundi katotohanan. Ito na ang tamang panahon, sabi ni Tia Acela habang pinapatong ang kahon sa mesa. Matagal ko nang itinatago ito dahil kung hindi ko itatago noon, may mga buhay na tuluyang mawawasak. Pero ngayon, mas masahol ang mangyayari kung hindi ito malalaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Severino, halatang naiinip, ngulit kabado. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang niham, ilang kupas na litrato, isang piraso ng rosaryo at mga dokumentong matagal nang naninilaw sa panahon. Naramdaman ni Mayumi na tila bumigat ang hangin sa silid. Kinuha ni Tia Acela ang unang sobre at iniabot kay Don Severino. Sulat ni Rosenda yan. Napakunot ang noon ng matanda. Rosenda? Ang babaeng minahal mo noon, sabi ni Tia Acela. Ang babaeng ipinaalis sa buhay mo. Nanigas si Don Severino. Si Mayumi namay napakunot din ng noo. Rosenda. Iyon ang pangalan ng kanyang yumayapang ina sa pagkadalaga. Si Rosenda Lloren. Iyon din ang pangalang madalas banggitin ng kanyang inang si Sabel bilang matalik na kapatid ng namayapang ata. Gulit dahil bata pa lamang siya noon nang namatay si Rosenda, bihira na niya itong maalala. Gayunman, may biglang kumirot sa loob niya nang marinig niya ang pangalan. Parang napansin ni Tia Acela ang pagkalito sa kanyang muka, kaya tumingin ito sa kanya ng direkta. Mayumi, nanginginig na sabi ng matandang babae. Si Rosenda Lloren ang tunay mong ina. Parang huminto ang lahat. Hindi agad nakaunawa si Mayumi. Pakiramdam niya ngay mali ang pandinig niya. Ano po? Napasandal si Don Severino sa upuan. Anong sinasabi mo, Acela? Doon na nagsimulang ilahad ng matandang babae ang lihim na ilang dekada ng ibinaon ng panahon. Noong kabataan ni Don Severino, umibig pala ito ng totoongan kay Rosenda Lloren, isang simpleng babae mula sa bukid na nagtatrabaho noon sa lumang opisina ng mga Altamera bilang taga-ayos ng mga rekord ng anihan. Hindi iyon tinanggap ni Doña Carmina, na noon pa man ay kontrolado na ang maraming galaw sa bahay. Para kay Carmina, kahihiyan sa pamilya ang kagkakaroon ng ugnayan sa isang babaeng dukha. Pero higit sa lahat, takot si Carmina na kung magkaroon ng anak si Don Severino kay Rosenda, mawawalan siya ng impluensya at hahati ang kayamanang matagal na niyang gustong mapasakamay. Ako ang inutusan noon ni Doña Carmina na iabot kay Rosenda na maglayo siya. Umiyak na sabi ni Tia Acela. Pero hindi ako sumunod ng buo. Nalaman ko kasi nabuntis na siya. Nanigas si Don Severino. Buntis?
Tumanggo ang matanda at inilabas ang isa pang dokumento. Isang lumang tala mula sa komadrona at isang sulat kamay na liham ni Rosenda. Nanginig ang mga daliri ni Don Severino habang binubuksan ang liham. Severino, kung mabasa mo man ito balang araw, sana ipatawarin mo ako. Hindi ako kusang lumalayo. Pinilit ako. Sinabihan akong kapag ipinaglaban pa kita, may mangyayaring masama sa batang dinadala ko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang banta nila, pero natakot ako. Ang tanging hiling ko ay kung may araw mang lumabas ang totoo, sana ay kilalanin mo ang anak natin. Hindi na naituloy ng matanda ang pagbasa. Naninginig ang kanyang mga kamay. Napalunok si Mayumi. Tumutunog ang tainga niya. Parang dahan-dahang binubura ng bawat salitang lumalabas ang buong pagkakakilala niya sa sarili. Hindi pwedeng, bulong niya. Ngulit inilabas pa ni Tia Acela ang isang kupas na litrato. Larawan iyon ng batang Rosenda katabi ang isang lalaking bata pa rin noon, si Don Severino, at sa likod ng litrato ay may petsa at pirma. Kasama rin sa kahona ng isang lumang tala ng kapanganakan na may pangalang Mayumi Rosenda Lloren at sa bahagi ng ama ay blankong espasyo. Ngunit may nakalakip na affidavit na hindi na isumiti noon dahil biglang nawala si Rosenda sa baryo. Ako ang nagkubli sa ilang dokumento, sabi ni Tia Acela. Pero hindi ko nailigtas si Rosenda sa lahat. Nang mamatay siya, ang batang si Mayumi ay napunta sa pangangalaga ni Isabel na ipinakilala na lamang bilang ina upang ilayo sa gulo. Natakot si Isabel, natakot din ako. At si Doña Carmina, tiniyak niyang mananatiling patay ang katotohanan. Napahawak si Mayumi sa gilid ng kama, parang bumaliktad ang sikmura niya. Hindi, sabi niya ulit mas mahina. Ibig ninyo sabihin si Don Severino. Ama mo siya, sabi ni Tia Acela. Napaluhod si Don Severino sa mismong sahig. Hindi niya inalintana ang kanyang edad, ang kanyang estado o ang mga taong nakatingin sa kanya. Tinakpan niya ang mukha gamit ang dalawang palad at napaiyak na parang batang nawalan ng direksyon. Ako, paos niyang sabi, Diyos ko, Diyos ko. At doon pa lamang dahan-dahang lumitaw ang pinakakakilakilagot na bigat ng lahat. Dahil kung si Don Severino ang tunay na ama ni Mayumi, ibig sabihin, ang batang si Isandro, ang sanggol na kakasilang lamang, ay anak ni Mayumi sa sarili niyang ama. Apo rin niya. Namilog ang mga mata ni Narsing Pilar at napahawak ito sa dibdib. Si Attorney Vivencio ay napaatras at napauyuko. Tila hindi rin halos makayanan ang bigat ng revelasyong iyon. Hindi ko alam. Sa ngalan ng Diyos, hindi ko alam. Nanininig si Mayumi habang hawak ang sanggol na ngayoy biglang naging simbolo hindi lamang ng buhay, kundi ng pinakamasalimuot na sugat na maaaring ipataw ng kasinungalingan sa isang pamilya. Lumayo kayo sa akin, mahinang sabi niya. Mayumi, umiyak na sabi ni Don Severino habang bahagyang lumalapit. Lumayo kayo sa akin, sigaw niya sa buong lakas na natitira sa kanya. Huwag niyong akong lapitan, huwag niyong kaming lapitan ng anak ko. Pumasok ang mga nurse sa gulat. Ngunit agad silang pinigilan ni Dr. Salve nang makita nitong hindi simpleng isterya iyon, kundi isang pamilyang dinudurog ng katotohanan. Niyakap ni Mayumi ng mahigpit si Isandro at umiyak ng umiyak. Ang mga luhang iyon ay hindi nakatulad ng mga luha ng kahirapan, ng pagod o ng takot sa bukas. Iyon ay mga luhang nanggaling sa pagkawasak ng buong pagkatao. Sa isang gabing dapat sana'y puno ng bagong pag-asa dahil sa pagsilang ng isang bata, nabunyag ang isang lihim na kayang gumiba sa lahat ng pinaghirapan nilang buuin. At sa gitna ng malakas na ulan sa labas ng klinika, sa silid na amoy gatas, gamot at bagong silang na buhay, tuluyan nang nagbago ang landas ng pamilya nilang lahat. Dahil ang dating kasunduang inakala nilang kahihiyan lamang, ay isa palang sumpa na matagal nang inalagaan ng panlilinlang. At ngayon, ay tuluyan ng humihingi ng kabayaran. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muli kayong batiin at yakapin sa pamamagitan ng kwentong ito.
I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapanood. Minsan, ang isang istoryang puno ng sakit ay mas nagiging makahulugan kapag sabay-sabay itong dinadala ng maraming pusong marunong umasa. Kaya samahan niya ako sa pinakahuling yugto ng buhay ni Mayumi. Ang bahaging hindi na lamang tungkol sa pagluha, kundi tungkol sa pagtindig, paghilom at sa wakas na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon sa klinika, walang naging madali. Parang may mabigat na batong inilapag sa dibdib ni Mayumi na hindi na maalis-alis kahit ilang beses siyang huminga ng malalim. Sa bawat pagtingin niya kay Isandro, sabay na dumarating ang matinding pagmamahal ng isang ina at ang nakadudurog na alaala ng kung paano isinilang ang bata sa gitna ng isang kasinungalingang kahit tagal itinago. Ngunit kahit wasak ang loob niya, iisa lang ang malinaw sa kanyang isip. Walang kasalanan ang sanggol. Ilang araw pa lamang matapos niyang manganak, nagpumilit siyang makalabas agad ng klinika. Tutol si Dr. Salve, tutol din si Marsing Pilar, ngunit hindi na siya mapipigilan. Ayaw na niyang manatili sa kahit anong lugar na may kaugnayan kay Don Severino. Pakiramdam niya bawat dingding, bawat kama, bawat amoy ng antiseptiko ay kasabwat ng katotohanang sumira sa buhay niya. Nang makarating siya sa dating bahay nila sa San Isidro, agad siyang sinalubong ni Isabel. Nanginginig ang matandang babae at nang makita si Mayumi na karga ang sanggol, napahagulgol ito. "Anak!" taning nasabi ni Isabel bago napaluhod sa harap niya. "Patawarin mo ako! Patawarin mo ako!" Hindi agad nakaimik si Mayumi. Tiningnan niya ang babaeng buong buhay niyang tinawag na ina. Ang babaeng nagpakain sa kanya, nagkalinga, nag-aruga at yumakap sa kanya sa lahat ng pagdurusa. Ngunit ngayon sa bawat tingin niya rito, kasama na ang isang katotohanang napakalaki para madaling tanggapin. "Nay," sabi niyang mahina, ngunit mabigat ang tinig. "Alam mo po?" Napayuko si Isabel habang tumutulo ang luha sa kupas nitong pisngi. "Hindi ko alam ang lahat noon. Ang alam ko lang ay ipinaubaya sa akin si Rosenda nang manghina siya. Hawak-hawak niya ka noon, sanggol ka pa. Sabi niya, ilayo kita sa gulo, ilayo kita sa pamilyang kayang durugin ang buhay mo. Nang mamatay siya, pinili kong akuin ka bilang anak dahil natakot ako. Natakot akong kunin ka nila. Natakot akong patayin din ang alaala ng kapatid ko." Nanigas si Mayumi. "Kapatid mo si Rosenda?" "Oo," imiyak na sagot ni Isabel. "Ate ko siya at ikaw ang anak niyang ipinagkatiwala sa akin." Parang may isa pang hampas na tumama sa puso ni Mayumi. Ngulit sa kabila ng lahat, alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi katulad ni na Carmina at Rodel. Maaaring may pagtatago, maaaring may katahimikan, ngunit hindi ito ginawa upang manlamang. Ginawa ito ni Isabel dahil sa takot at sa pagnanais na ilayo siya kanya sa isang pamilyang kayang durugin ng buhay. "Bakit hindi mo po sinabi sa akin?" nanginginig niyang tanong. "Dahil habang tumatagal, lalo akong natakot. Naging anak na kita sa puso ko. At nang makita kong lumalaki kang payapa, akala ko mas mabuting ibaon na lang lahat. Hindi ko alam na babalik ang kapalaran sa ganoong kalupit na paraan." Umupo si Mayumi sa bangkong kawayan, yakap-yakap si Isandro. Nandoon si Tino sa may pintuan, tahimik ngunit namumugturi ng mga mata. Hindi na siya nagtatanong. Sapat na sa kanya ang makita ang bigat ng dinadala ng ate niya. Sa mga sumunod na araw, hindi pinapasok ni Mayumi si Don Severino sa bahay. Ilang ulit itong dumating, minsan mang-isa, minsan kasama si Attorney Vivencio, ngunit sa bawat pagkakataon, si Mang Elpidio ang humaharang sa bakod. "Hindi ka muna pwedeng pumasok," madiing sabi ng matanda sa ikatlong pagdating ng milyonaryo. "Hindi dahil mayaman ka ay kaya mong pilitin ang panahon." "Hihintayin ko,"
paos na tugon ni Don Severino. Kahit gaano katagal. At totoo nga, naghintay siya. Hindi na siya nagdala ng mga magagarang sasakyan sa mismong tapat. Minsan ay sa ilalim na lang siya ng punong akasya sa kanto nakatayo. Nakatanaw sa bahay, hawak ang sombrero niya, parang isang matandang lalaking sinisingil ng nakaraan. Ngulit habang sinusubukang habulin ni Don Severino ang kapatawaran, nagsimula namang gumalaw si Attorney Vivencio laban kina Doña Carmina at Rodel. Lumalabas na sa mga dokumentong iniwan ni Tia Acela at sa mga papeles na nakita sa lumang opisina, malinaw ang mahabang sabwatan ng magtiya. Si Carmina ang nag-utos na ilayo si Rosenda noon. Siya rin ang nagbayad sa isang doktor at komadrona upang ilihim ang tunay na pagkakakilanlan ng sanggol. At sa mga sumunod na taon, ginamit niya ang kawalan ng anak ni Don Severino upang mas mapalapit siya sa kontrol ng pamilya at ari-arian. Si Rodel naman, na lumaking nasanay sa impluwensya ng tiya niya, ang naging kasabwat sa pagmanipula ng mga titulo ng lupa, pananakot sa mga magsasaka at paglipat ng ilang pondo ng Altamira Estate sa mga peking account na siya rin ang may hawak. Isang umaga, dumating si Attorney Vivencio sa bahay ni na Mayumi kasama si Nursing Pilar. "Mayumi," sabi ng abogado, "kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo sa abot ng nalalaman ko. Isinasampa na ang kaso laban kina Doña Carmina at Rodel. May sapat na ebidensya para sa panlilinlang, pagtatago ng legal na identidad, pamimeke ng dokumento at ilegal na paglilipat ng mga ari-arian." Tahimik na nakinig si Mayumi habang kinakarga si Isandro na nooy ilang buwan pa lamang at payapang natutulog. At isa pa, dagdag ni Vivencio, gusto ni Don Severino na ilipat sa pangalan mo ang ilang ari-arian at pondo bilang pagkilala at bilang proteksyon para sa iyo at sa bata. Biglang tumigas ang mukha ni Mayumi. Hindi ko kailangan ng awa niya. Hindi awa yun. Pagsisikap niya yon na itama ang natitira pang kaya niyang itama. Wala nang makakatama sa nangyari, malamig na sagot ni Mayumi. Walang nakipagtalo. Alam nilang totoo iyon. Ngunit sa kabila ng galit niya, hindi pinili ni Mayumi na lamunin ng dilim. Hangsalip, unti-unti niyang ibinaling ang lakas niya sa bagong direksyon. Gamit ang bahaging pera na legal nang nailaan sa pagpapagamot ni Isabel at sa mga bayarin ng pamilya, kasama ang payo ni Mang Elpidio at suporta ni Maestra Celina Vergara, nagsimula siyang bumuo ng isang maliit na kooperatiba sa baryo. Nagsimula iyon sa 3 sakong gulay, ilang bayong ng bigas at isang pangarap na hindi na muling mayayapakan ng mga taong katulad ni na Kapitan Doro at Rodel. Kinumbinsi niya ang ilang biyuda, ilang inang iniwan ng asawa at ilang magsasakang nalugi dahil sa panggigipit ng estate na magsama-sama sa pagbebenta ng ani at pag-aalaga ng maliit na puhunang iikot sa buong baryo. "Bakit mo ginagawa to kahit ang dami mo ng pinagdaanan?" tanong ni Maestra Celina isang hapon habang inaayos nila ang listahan ng mga kasapi. Tumingin si Mayumi sa mga kababaihang nagkakarga ng gulay at nagtatali ng paninda sa lilim ng puno. "Dahil kung ako lang ang aahon, parang kulang. Gusto kong pagdating ng araw, wala nang babaeng mapipilitang pumili sa pagitan ng dangal at kaligtasan ng pamilya." Unti-unting lumago ang kooperatiba. Natuto silang mag-impok, magtala ng tamang presyo, at direktang magbenta sa palengke imbis na dumaan sa mga mapagsamantalang middleman. Ang dating mga babaeng tahimik lang sa sulok ng baryo ay nagkaroon ng tinig at lakas ng loob. At sa gitna ng lahat, si Mayumi, ang dating dalagang halos maputol sa bigat ng kahirapan, ay unti-unting naging leader na iginagalang. Samantala, isa-isang bumagsak ang mga kontrabida. Unang nadurog ang yabang ni Kapitan Doro nang lumabas sa investigasyon na tumatanggap pala siya ng pera kapalit ng panggigipit sa mga magsasakang ayaw umalis sa lupa. Nasuspendi siya at pinagpaliwanag sa munisipyo. Si Minda Paraon naman, na dating malakas manlait sa palengke, ay napahiya ng malamang pinahiram pala siya ni Rodel ng puhunan kapalit ng paninira kay Mayumi
at ng paniniktik sa baryo. Maging si Nemya, na laging may mahabang dila, ay unti-unting nawalan ng lakas magsalita nang mapagtanto niyang ang mga tinutuya niya noon ay siyang iginagalang na ngayon ng mga tao. Ngunit ang pinakamabigat na pagbagsak ay para kina Carmina at Rodel. Sa pagdinig sa korte, naaroon si Mayumi, tahimik na nakasuot ng simpleng saya habang karga-karga ni Tino si maliit na Isandro sa likuran ng silid. Sa unahan, binasa ang mga ebidensyang nagpapatunay sa mahabang panlilinlang ng magtiya. Mga sulat, mga resibo, mga pirma, mga titulo. Lahat ng iyon, parang patong-patong na bato na unti-unting inilalaglag sa ulo ng mga taong akala nila'y habang buhay silang makakaiwas sa parusa. "Pawang kasinungalingan!" sigaw ni Doña Carmina habang nanginginig ang boses. "Ginagawa niyo lang akong kontrabida dahil sa babaeng yan." Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na natakot si Mayumi sa matalas nitong tingin. Tinitigan lamang niya ito, matatag at tahimik. At nang tawagin si Tia Acela bilang saksi, tuluyan nang naputo lang natitirang depensa ni Carmina. Inilahad ng matanda ang lahat, mula sa pananakot kay Rosenda hanggang sa pagmanipula sa mga dokumento. Si Minda Rodel na may hindi rin nakaligtas nang mabuksan ng mga record ng bank transfer at mga huwad na bentahan ng lupa. Sa huli, napatunayang may sala ang magtiya. Nasamsam ang ilan sa mga ari-arian nilang nakuha sa daya. Tuluyan silang nawalan ng impluwensya at ang mga taong dating takot sa kanila ay isa-isang lumayo. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Isandro bilang isang masayahing bata na may malalaking mata at tahimik na ngiti. Marunong siyang tumakbo sa putikan, manghuli ng tutubi at magmano kina Sabel at Mang Elpidio. Sa kanyang paglaki, hindi siya pinalaking may galit sa puso, kahit ang pinagmulan ng kanyang buhay ay puno ng sugat. Para kay Mayumi, iyon ang una niyang malaking tagumpay. Ang matiyak na ang anak niyang walang kasalanan ay hindi mamumuhay sa anino ng kasalanan ng iba. Lumawak din ang kooperatiba. Mula sa simpleng tindahan ng gulay at bigas, nagkaroon sila ng maliit na bodega, pwestong maayos sa palengke at scholarship fund para sa mga anak ng mga kasapi. Si Tino na may nakatapos ng pag-aaral at naging agricultural technician na tumutulong na ngayon sa mga magsasaka sa iba't ibang baryo. Si Sabel na may bagaman mahina pa rin ang katawan, mas payapa na ang mukha habang nakaupo sa harap ng bahay at pinapanood ng apo. At si Don Severino, humina ang katawan nito sa paglipas ng panahon. Hindi na ganoon kalakas lumakad at madalas ay nauubo na. Ngulit sa kabila ng karamdaman, hindi ito tumigil sa pananahimik na paghingi ng tawad. Hindi araw-araw, hindi mapilit, ngulit palaging may presensya. Minsan ay nagpapadala ng tulong sa scholarship. Minsan naman ay tahimik na nagpapaayos ng klinika sa baryo nang hindi inilalagay ang pangalan niya. Parang natuto rin itong wag nang agawin ang sentro ng lahat. Isang dapit hapon, nang si Isandro ay 7 taong gulang na at abala sa paghahabol ng saranggola sa bakuran, dumating si Don Severino sa bahay ni Mayumi. Wala siyang kasamang abogado, wala ring driver na naghihintay. Isa lamang siyang matandang lalaking mabagal mulakad, may tungkod at halatang dinadala na ng pagod ng katawan. "Mayumi?" Mahinang tawag niya. Lumabas si Mayumi sa kusina. Sa mga taong lumipas, hindi na kasing talim ng dati ang galit niya. Ngulit hindi rin iyong nangangahulugang nabura na ang sugat. May mga piklat na natutong manahimik pero hindi nawawala. "Ano po ang kailangan niyo?" Tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda. "Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang." Nagtagpo sila sa ilalim ng punong bayabas, ang parehong lugar kung saan nagsimula noon ang mapanirang alok na sumira sa takbo ng buhay nila. Matagal munang tumahimik si Don Severino bago nagsalita. "Buong buhay ko, akala ko ang pinakamabigat na parusa ay mawalan ng taong magmamana ng pangalan ko. Mali pala ako. Ang pinakamabigat na parusa ay mabuhay na alam mong
Ikaw mismo ang naling dahilan ng pagkawasak ng sarili mong anak kahit hindi mo alam noon ng buong katotohanan. Napabuntong hininga si Mayumi ngunit hindi nagsalita. Hindi ko hinihinging burahin mo ang nangyari. Patuloy ng matanda. Hindi ko rin hinihinging tawagin mo akong mabuting ama. Wala akong karapatang asahan yon. Pero humihingi ako ng isang bagay na hindi ko na kinaya noon. Ang pagkasataong aminin sa harap mo at sa harap ng alaala ni Rosenda na nagkulang ako, nagpabaya ako. At ang kahinaan kong yun ang nagbukas ng pinto sa kasamaan ng iba. Napalunok si Mayumi. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na milyonaryo ang kaharap niya, kundi isang lalaking unti-unting nauubos ang panahon. Minsan, mahina niyang sabi, akala ko hindi ko kayo kayang patawarin. At baka totoo pa rin yun sa isang bahagi ng puso ko. Pero napagod na rin akong dalhin ng apoy na hindi naman na makakabago sa nakaraan. Tumulo ang luha ni Don Severino. Hindi ibig sabihin na magiging maayos ang lahat, dagdag ni Mayumi. Hindi ibig sabihin na makakalimutan ko. Pero para kay Isando, para kay Nanay Isabel, at para rin sa katahimikang matagal kong hinahanap, pinipili kong hindi na habang buhay mabuhay sa galit. Napahagulhol ang matanda. At sa ilalim ng punong bayabas na minsang naging saksi sa pagbebenta ng isang kapalaran, naging saksi rin iyon sa isang kapatawarang hindi madali, hindi kumpleto, pero totoo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, lumubha ang kalagayan ni Don Severino. Bago siya tuluyang pumanaw, ipinatawag niya si Attorney Vivencio at inayos ang kanyang huling habilin. Ang malaking bahagi ng mga lupain sa San Isidro at Kalapit Bayan ay iniiwan niya sa isang trust na pamamalahanan ni Mayumi para sa kapakanan ng mga magsasaka. Naglaan din siya ng pondo para sa isang klinika sa baryo, isang scholarship program sa pangalan ni Rosenda at Sabel, at permanenteng tulong para sa kooperatibang itinayo ni Mayumi. Nang tuluyan siyang mawala, hindi engrandeng pagluluksa ang tumatak sa alaala ng mga tao, kundi ang katahimikang iniwan ng isang lalaking sa huli ay natutong tanggapin ang kabigatan ng sarili niyang pagkakulang. Sa mga sumunod pang taon, lalong yumabong ang baryo, nagkaroon ng klinika, dumami ang batang nakapag-aral, ang mga lupang dating pinag-aagawan at pinagmumulan ng luha ay naging taniman at kabuhayang pinagpapala ang maraming pamilya. At sa gitna ng lahat, naroon si Mayumi. Hindi na bilang kawawang dalaga sa bukid, kundi bilang babaeng binasag ng kapalaran, ngulit piniling buuin ang sarili sa paraang walang inaapakan. Sa tuwing tatanungin siya ni Isandro kung paano silang nagsimulang umangat, hindi niya ikinukwento ang buong dilim ng nakaraan habang bata pa ito, ngulit lagi niyang sinasabi ang isang bagay na buong puso niyang pinaniniwalaan. Anak, may mga taong sisira sa buhay mo gamit ang kasinungalingan. Pero kung mananatili kang matuwid at marunong lumaban ng hindi nawawala ang awa sa puso, darating ang araw na ang katotohanan din ang magbabangon sa'yo. At yun ang naging tunay na wakas ng kwento nila. Ang 10 milyong alok na minsang naging simula ng pinakamadilim na trahedya sa buhay ni Mayumi ay hindi nagtapos sa pera, sa kahihiyan o sa sumpa ng nakaraan. Nagtapos ito sa pagbagsak ng mga kontrabida, sa paghilom ng mga sugatan, sa pag-usbong ng isang komunidad na natutong tumayo, at sa isang pamilyang bagaman winasak ng lihim ay pinili pa ring itaguyod ang hustisya, dangal at pagmamahal kaysa habang buhay na manatili sa anyo ng kasinungalingan.